Eto na kabibig ang good news mga kabibig. Hello, hello. Kumusta? Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa wala ng YouTube. Ako si Kabibig maglabag-labag na ta. With evidence. Sobrang init ng panahon ngayon. Ganun pa rin ang init ng pagtanggap ni VP Sara. Kay VP Sara, sobrang taas ng trust ratings. Ni VP Sara. Panalo si VP Sara. PBBM at Martin Romualdez sinampal ng todo sa bagsak na trust rating nila. Grabe naman, no? Presidente na yan, ha? House Speaker na yan, ha? Hawak niya ang mga kongresista, ha? Presidente ng Pilipinas yan, ha? Hawak niya ang buong gobyerno niya, ha? Pero bagsak pa rin mga kabibig ang trust rating. Bakit? Kung sana meron silang maipakita ng mga achievements, kung sana merong magandang bagong Pilipinas, bagong mukha, wala eh. Ang alyansa niya, bitak na. Ang Duterte na ang solid yung 10, pero yung alyansa ni BBM, bitak na. Ito kabibig ang latest trending news. Grabe si BP Sara. Oy, supalpal kung supalpal talaga mga kabibig. Paano na yan? Baka sabihin nyo naman na, ay nako, gawa-gawa lang yan. Binayaran yung Pulse Asia survey. Kung si BBM ang malaki, ang rating, hindi binayaran. Kung si BP Sara ang mataas ang rating, binayaran. As of March 23 to 29, mga kabibig, bago lang to ha. Awareness and trust ratings of the top national government officials. Ito ang tanong. Question. Nais sana naming tanungin kayo sa pagtitiwala ninyo sa ilang mga tao sa ating lipunan. Sa pamamagitan po ng board na ito, maari bang pakisabi kung gaano kalaki o kaliit ang inyong pagtitiwala kaysa personalidad? Masasabi ba ninyo na ito ay show read rating board? Number 1, big trust. Very big trust plus big trust. Small trust plus very small non-trust. Number 2, figures may na add up to 100% due to rounding off. So ito na. Ito ha. Tingnan natin, kita nyo naman dyan, di ba kabibig? Palikihin natin para kitang-kita ang pagsupalpal ni BP Sara sa mga feeling. Feeling talaga. Ferdinand R. Marcos Jr., our President, aware ang mga tao, awareness ng mga tao na present sila, na nandyan sila sa gobyerno 100%. Big trust, wow, 25%. Undecided na parang, ewan ko kung meron ba akong tiwala sa gobyerno ni BBM ngayon, 21%. Walang trust. Small to wala talagang tiwala, 54%. Uy, grabe. Half na ng mga Pinoy ang walang tiwala kay BBM. Uy, paano nyo ito i-describe? Ano ang inyong explanation na 54% ng mga Pinoy wala nang piniwala sa gobyerno ni BBM? Sara Duterte, aware na meron tayong vice presidente 100. Big trust, wow. 61%, wow. Sobra sa 50 ang may tiwala kay VP Sara. Undecided, 23 na. Parang, ewan ko kung may tiwala ba ako kay Sara or hindi. Walang paniniwala, 16% lang. Konti lang. 16% lang ang walang tiwala. Pero ang may tiwala kay VP Sara, eto na. 61%. Grabe. Itong si Cheese Escudero. Aware sila na Senate President si Cheese Escudero ha. 38% ang may tiwala. Uy, mas mataas pa si Cheese ha, kumpara kay Bongbong Marcos. Naku, ang sampal naman yan. Sinampal pa ng Vice Presidente si Bongbong Marcos, sinampal pa siya ng Senate President kasi mas mataas pa si Cheese kumpara kay Bongbong Marcos. Pero sinampal ni VP Sara si Cheese Escudero. Undecided na ako, 41% ang decided. Parang, ewan ko, wala akong tiwala kay Cheese or meron. 20% ang walang tiwala kay Cheese Escudero. Nako, ito,
Senate President, Speaker of the House of Representatives, Martin Romualdez. Wala, 94 lang pala ang aware na speaker siya. Hindi pala 100% ng mga Pinoy aware na speaker siya. Grabe naman kayo mga Pinoy. Dapat alam nyo, aware kayo na si Martin Romualdez ay speaker. Kayo talaga 94% lang aware. Trust ni Martin Romualdez, 14. 1-4, hindi 40 ha. 1-4, 14% ang may tiwala kay Martin. Ito yung gusto niyong presidente for 2028, tapos 14% lang ang may tiwala. Paano yan? Uy, paano yan? Ang supalpal naman yan. 30% ang undecided. 57% ang walang tiwala kay Martin. O BBM, magising ka na, 57% ang walang tiwala kay Martin. 14% ang merong tiwala. 30% ang undecided. 57% ang walang tiwala kay Martin. Latest to. As of March 23 to 20, 24, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 7, 1 week ha. 1 week na survey to from Pulse Asia, mga kabibig. So ano yan? Paano yan sasagutin ni Auntie Claire Castro na sobrang baba ng trust rating ni BBM? Bagsak na bagsak, mga kabibig. Ano kayang sabi niya? Pumuti-puti na? Ito bang tinatawag ni Claire Castro na pumuti na? Papunta na tayo sa puputi-puti. Anong puputi-puti? Claire Castro, oy day, anong paputi-puti ka dyan? Diba? Kung talaga tama ito mga sinasabi ni Claire Castro na pumuti-puti na ang gobyerno ng Pilipinas, bakit bagsak na bagsak ang trust rating ni BBM? Diba, Claire? Yung mga sinasabi ni Claire Castro na paliwanag na ang Pilipinas, parang sinumpalpal kaya sa trust rating result ngayon, Claire, parang napahiyaan na naman si Claire Castro nito. Naku, magtago ka na, Claire Castro. Kasi napahiya ka sa mga statement mo. Ito yung statement ni Claire Castro, ha. Pakinggan natin yung statement niya tungkol sa pamuti-puti. Pumuti-puti. Anong klaseng puti? Polvoron yung puti-puti? Ito, ha. Ito, hintay, ha. You just said it is recent? Yesterday. Ang akala ay 2022 campaign ads to. Wala, wake up dahil sa mas na-describe ang kapanahunan ng nakaraang administrasyon dun sa nasabing campaign ads. Wow! Itim ngayon ang kulay ng bansa. Parang patawa si Sa gutom at krimen nagluluksa. So, pag sinabi natin na itim ngayon ang kulay, mas madidescribe siguro natin nung nakaraang administrasyon na sobrang itim at ngayon ay papaliwanag sa panahon ng kasalukuyang administrasyon. Hindi man ganun pa kaputi, pero patungo na doon. You just said it is recent? Yesterday. Ang akala ay 2022 campaign ads to. Castro. Dahil sa mas na-describe ang kapanahunan ng nakaraang administrasyon dun sa nasabing campaign ads. Itim ngayon ang kulay ng bansa. Nako po. Sa gutom at krimen nagluluksa. So, Ate Claire, kumahimik ka na lang, Ate Claire, oy. Eto si Mr. Real Talker, may Ate Claire para supalpal sa'yo, Ate Claire ba? Ito si Ate Claire talaga, no? Palaging wala sa... Pababa! Wala sa tono. Basahin natin mga lords. President Bongbong Marcos approval rating dropped substantially by 17 percentage points in March, sliding to 25% from 42% in February. Grabe, ang laki ng binaba. Grabe. In a Pulse Asia survey. Pulse Asia to On the other hand, Vice President Sara Duterte was the only top official with majority approval, rising by 7 points to 59% from 52%. Ang tanong, sino sa dalawa ang may mataas na endorsement power?
Of Correct. course, si VP Inday. Correct. Ramdam mo na ba, Mr. President, ang pagkadismaya ng mga tao, unti-unti mo nang mararamdaman. Pababa ka ng pababa. While our VP Inday Sara ay pataas ng pataas ang approval at trust ratings. Sige pa, Mr. President, ipagpatuloy mo pa. Ilihis mo pa. Imbis continuity, nilihis mo. Saan ka napapunta? Correct. At hindi bulag ang mga Pilipino. Correct. O, yun mga kabibig ha. So, yun lang po ang ating latest lebak-lebak for today. Puting-puti si sobrang bagsak ni BBM. And paano ka na ito sasagutin, no? Ano kaya ang gagawin na namang aksyon or statement ni Claire Castro hinggil sa bagsak na survey ni BBM sa trust rating? Diba? Kahit tahimik si Martin Romualdez ngayon, bagsak pa rin nun. Ilan ba yun? 50? Ilan ba yun kay Martin? 57% ang walang tiwala kay Martin, habang kay BBM 54%. O malaki na rin yun. Almost, hindi almost, kundi sambay ng Pilipino na. 57 si Martin, 54 kay BBM. Kay VP Sara, 16% lang. Diba? Diba magka-level daw ang magpinsan? 54-57. Diba mga kabibig? Nako, hiyang-hiya naman ang ating presidente. Oh, sinampal agad sila ni VP Sara. Pumuti-puti kasi. Oh, ano sa iyo? Si Ate Claire na naman ang iyong ang magiging So yun lang kabibig ng ating ladies lebak-lebak for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-usapan. Bye everyone! See you next time!